Paano nga ba nalaman ng ikawalong Hokage na si Shikamaru ang katotohanan na buhay pa nga ang 7th Hokage na si Naruto? At yung katotohanan na si Boruto pala ang tunay na anak ng 7th Hokage at hindi si Kawaki? And lastly, paano rin niya nalaman na ang memories na nasa loob ng kanyang utak peke o fabricated lamang na parang isang genjutsu? Bago natin simulan to, please like and subscribe para updated ka sa mga parating na Boruto updates. Atin ang simulan. Dahil nga sa omnipotence shinjutsu nitong si Ida, ang Shinobi World nga ay nabago. Ang memorya nga ng mga tao sa mundo ay na-alter o namanipula upang mapaniwala na si Kawaki nga ang tunay na anak ng 7th Hokage na si Naruto. Habang itong si Boruto naman ay isang hamak na outsider lamang na inampon at kinupkop ng Konoha na eventually nga walang utang na loob na nagtraidor sa Konoha. Ang pumatay sa 7th Hokage at sumubok na patayin din ang anak ng Hokage. Yan nga ang bagong paniniwala ng mundo sa lahat. Iilang tao lamang ang hindi apektado ng omnipotent shinjutsu na ito. Si Kawaki, Boruto, Ida, Daemon, Sarada, and Sumire. Pero nagsisimula na nga ring mamulat sa katotohanan ng iba pang mga karakter na nagsimula nga kay Sasuke, napunta kay Amado, napunta kay Sai, at kahit si Mitsuki. Pag-uusapan natin yung mga yan sa ibang video, pero ang pinakamulat na nga sa kanilang lahat walang iba kundi itong ikawalong Hokage na si Shikamaru. Immediately after ngang matapos ma-execute ni Ida at Kawaki yung Omnipotence Divine Jutsu, ang buong mundo nga nagkaroon ng bagong memorya at paniniwala sa kanilang utak. At kahit nga noong simula nagdududa rin sila sa bagong memorya na nasa loob ng kanilang utak. Ngunit habang tumatagal nga nawawala nga ito at tuluyan nga silang nadadala sa brainwashing power ng omnipotence. Ngunit may mga karakter nga na katulad ni na Shikamaru na sobrang tatalino at matibay ang utak na kahit ang mga jutsu nga ng mga Diyos nahihirapang umepekto ng 100% sa kanila. Malaki nga ang tsansa na ang unang inconsistency at pinagdudahan nga dito ni Shikamaru yung katotohanan na sinasabing patay na nga daw ang 7th Hokage na si Naruto. Siguradong hindi nga agad-agad maniniwala itong si Shikamaru na mamamatay na lang ng ganon-ganon yung kanyang isa sa mga pinakamatalik na kaibigan na si Naruto, lalong-lalo kung wala namang matibay na ebidensya. Dahil kung iisipin natin, wala namang talagang ebidensya na naipakita na patay na ang Hokage. Walang na-recover na bangkay ni Naruto at Hinata. Kaya nga para dito kay Shikamaru most probably considered as missing lamang si Naruto at Hinata. Nawawala pero hindi pa patay at most probably buhay pa somewhere. Alam nga ito ni Shikamaru sa loob-loob niya. Ito nga siguro yung dahilan kung bakit humingi si Shikamaru ng 3 taong palugit sa mga Konoha Councilors at Feudal Lord ng Land of Fire bago siya magdesisyon ng tuluyan kung kukunin nga ba niya talaga ang posisyon bilang isang Hokage. Dahil umaasa pa nga itong si Shikamaru na buhay pa nga at babalik pa si Naruto at siya pa rin ang mananatiling Hokage na hindi pa nga karapat dapat palitan. Pero at that point in time nga guys unti-unting lumalala yung brainwashing effect ng omnipotence sa utak ni Shikamaru. Kaya nga wala siyang magawa kundi unti-unting ma-brainwash na lamang. Pero matapos nga ang ilang taon unti-unti na namang na-challenge yung memories na nasa utak niya. Yan nga ay una nating makikita dito kay Sarada at Sumire na hindi nga apektado ng omnipotence. Na kung atin nga matatandaan nga sa chapter 1, kinompronta nga noon ni Sarada si Shikamaru at sinubukang i-explain kay Shikamaru na hindi nga kalaban si Boruto at hindi pa nga patay ang 7th Hokage. Kasunod nga dyan dito rin sa nakaraang chapter na chapter 5 narinig nga ni Sai at Shikamaru yung mga salitang binanggit ni Amado na yung karma nga daw na dapat nasa katawan ni Boruto na inilagay ni Amado misteryosong napunta nga sa katawan ni Kawaki. At it doesn't make sense nga din guys, nagawa nga sa scientific ninja technology yung katawan ni Kawaki para dito kay Amado. Dahil kung tunay na anak nga siya ni Naruto na lumaki sa Konoha, hindi nga maaari na magkaroon siya ng katawan na gawa sa scientific ninja technology dahil wala namang ibang scientist bukod kay Amado na may kakayahan na i-modify ang katawan ng isang tao to that extent. Tanging si Amado lang yung may abilidad na gumawa ng ganon sa mundong ito. At dahil dito nga alam din ni Amado na altered nga yung kanyang memorya. Ito nga yung iilan lamang sa mga ebidensya na unti-unting kumukumbinsi dito kay Shikamaru na peke o fabricated nga talaga yung memorya na nasa utak niya. Kaya naman dito nga sa chapter 6 matapos nga niyang makipag-meeting sa Konoha Council ipinatawag nga niya si Ino sa Hokage office at ipinadala nga ang Shinobi mission documents ng Konoha. Naglalaman nga ito ng mga dokumento ng mga mission ng mga Genin, Chunin, Jonin at iba pang mga ranks na kung saan nandito nga yung mga history ng bawat teams, mga nangyari, mga jutsu na ginamit at possibly mga iba pa. Gamit nga yung mga impormasyon na nasa loob ng mga mission logs na ito guys dito nga ine-examine ni Shikamaru yung pagkatao ni Boruto at Kawaki. Sa huling part nga ng chapter 6, sa tulong nga ng mind-body transmission technique ni Ino Yamanaka, palihim ngang nakausap ni Shikamaru dito si Boruto. Hindi nga daw ito nadedetect ng Konoha Detection Team yung pag-uusap na ito.
knowing na illegal nga na tulungan ng Hokage ang isang kriminal na katulad ni Boruto. Isa nga itong matinding kasalanan towards sa Land of Fire. Ngunit at this point nga halos buo na ang loob ni Shikamaru na hindi talaga kalaban si Boruto. Dito nga binanggit ni Shikamaru na hindi pa nga siya official Hokage ng Konoha. Ito nga ay temporary lamang. Dito nga sinabi ni Shikamaru na may parating niyang panganib dito kay Boruto. Ito nga ay si Mitsuki. At dito nga ay naganap na yung maiksing laban sa pagitan ni Boruto at Mitsuki. Naka-siege mode nga dito si Mitsuki at inatake nga niya dito si Boruto. Ngunit ginamit nga dito ni Boruto yung Flying Raijin technique o yung Flying Thunder Genjutsu ng kanyang lolo na si Minato. Then ginamit nga dito ni Boruto yung Purple Lightning na inimbento ni Kakashi. Then tinakasan nga niya dito si Mitsuki gamit yung flight ability o paglipad na abilidad ng mga Otsutsuki. At matapos nga makatakas ni Boruto mula kay Mitsuki, dito na nga tinuloy ni Shikamaru at Boruto yung usapan nila. Dito nga nabanggit ni Shikamaru na execution/elimination nga daw ang hatol ng Konoha dito kay Boruto. At hindi lang pala ng Konoha, kundi ng buong Land of Fire. At hindi nga daw ito pwedeng kontrahin ni Shikamaru dahil magmumukha nga siyang suspicious at hindi katiwa-tiwala bilang isang Hokage. Ngunit willing nga daw siyang tulungan si Boruto ng patago. Dito na nga tinanong ni Shikamaru si Boruto ng isang tanong na magkukumpirma at magpapatotoo sa lahat ng contradictions na nakalap niya. You are actually Uzumaki Boruto, aren't you? Tinanong nga yan ni Shikamaru dahil naguguluhan nga daw siya at hindi niya talaga kayang tanggapin yung memory na nakatanim sa kanyang utak. At dahil nga daw sa mga revelasyon na nabanggit ni Amado noong nakaraang chapter, ngayon nga ay kaya nang sabihin ni Shikamaru at kanyang ikumpirma na ang memorya nga na nasa loob ng kanyang utak ay fabricated o hindi totoo. Magulo daw ngunit unti-unti na ngang nagtutugma ang mga puzzle pieces. At tuluyan nga daw na magtutugma ang lahat kapag ipinlift natin ang buhay ni Boruto at Kawaki. Yan nga yung konklusyon na nakuha ni Shikamaru matapos niyang makita yung mission logs dahil siguradong maraming ang tanong na nasagot dahil sa mission logs na yon. Ilan nga dyan ay yung mga tanong na si Naruto at yung anak ni Naruto ay proficient sa paggamit ng Rasengan. So bakit hindi kayang gumamit ni Kawaki ng Rasengan? Hindi kayang gumamit ng anak ni Naruto ng Fire Style. So bakit kayang gumamit ni Kawaki ng Fire Style techniques? Ayon sa mission logs, gumagamit ang anak ni Naruto ng Wind, Lightning at Water Style techniques. So bakit hindi kayang gumamit ni Kawaki ng Water, Wind at Lightning Style? At kung iisipin yung lahat, kung mag-iisip kayo ng marami pang katanungan, siguradong marami kayong mabibring up na magpapatunay na meron talagang inconsistency dito sa kwento. At yan nga yung naiisip at nare-realize ng mga matatalinong tao na katulad nila Shikamaru at Amado. Bago nga ituloy nitong si Shikamaru at Boruto yung kanilang mga pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay, mukhang mauuna nga nating makita yung laban ng Boruto vs Sage Mode Mitsuki dito. Dahil sa pagtakas nga nitong si Boruto, sinundan nga siya ni Mitsuki gamit yung paglalagay niya ng sa katawan ni Boruto para matrack siya. Pero at this time nga mukhang seryosohin ni Boruto yung laban. Nakaka-excite kung ano pa yung mga bagong jutsu na pwede pang ipakita sa atin ni Boruto sa susunod na chapter. At guys, sinasabi ko sa inyo, pati itong si Mitsuki mukhang namumulat na rin sa katotohanan na si Boruto nga ay hindi kalaban. Isa yan sa mga pag-uusapan natin sa mga susunod na videos. Marami pa tayong pag-uusapan at kita-kits tayo. Abangan. Peace.